At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking kontrobersya ang bumangon sa politika ng bansa. Hindi na nakapagtimpi ang kilalang senador at aktor na si Robin Padilla. Ayon sa mga ulat, tinuligsan ng senador ang mga kasalukuyang opisyal ng Administrasyong Duterte matapos itong mapabilang sa mga paborito ng mga Marcos. Tumahak na rin siya ng landas ng kritisismo sa dating Pangulo. Ano nga bang nagudyok kay Robin Padilla upang pumalag laban sa mga Duterte at sumuporta sa pamilya Marcos? Ayon sa mga balita, si Padilla na unang nakilala bilang isang malakas na taga-suporta ng Administrasyong Duterte ay nagbago ng pananaw nang magsimula ang mga isyu sa loob ng pamahalaan. Nag-ugat ang lahat ng magsimulang magsalita si Padilla laban sa ilang aspeto ng pulisiya ng mga Duterte, partikular na sa isyu ng human rights at mga kontrobersyal na hakbang ng gobyerno noong panahon ng termino ni Pangulong Duterte. Napansin ng marami na nagsimula siyang magsalita ng mas malakas at tila naglayo sa mga Duterte. Hindi lamang ang mga pulisiya ang naging sanhi ng galit ni Padilla, inusisa rin niya ang ilang mga aksyon ng mga Duterte na ayon sa kanya ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasundo sa mga kasamahan sa pamahalaan. Ayon sa ilang taga-suporta ng senador, ito na rin ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ugnayan sa pamilya Marcos. Nag-iba umano ang kanyang pananaw matapos ang mga serye ng pag-uusap sa mga Marcos at ang pagkakaroon ng kasunduan ukol sa kanilang mga plataforma para sa bansa. Isa sa mga nagpasiklab ng pahayag ni Padilla ay ang pagtuligsa niya sa ilan sa mga hakbang ng mga Duterte sa mga isyu ng droga at human rights violation. Tinuligsa ni Padilla ang mga pamamahagi ng mga parangal sa mga pulis at iba pang opisyal na sangkot sa mga akusasyong ito. Ayon sa kanya, ito ay nagdudulot ng maling mensahe sa mga mamamayan at hindi tumutugma sa tunay na diwa ng demokrasya at karapatang pantao. Sang iyon, tinitignan ng mga eksperto ang naging hakbang ni Padilla bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang politikal na estratehiya. Hindi lamang ito tungkol sa suporta sa mga Marcos, kundi isang mas malalim na galit at paghihimagsik laban sa kasalukuyang estado ng politika. Ano kaya ang mangyayari sa karera ni Robin Padilla? Magiging tagumpay ba ang kanyang laban-laban sa mga Duterte o isang hakbang lamang siya sa isang mas malaking laban sa politika ng Pilipinas? Maghihintay tayo sa mga susunod na kaganapan. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ano bang kinalaman ko sa taong ito? Kaso lang nakita ninyo na ipinaglaban niya yung kanyang karapatan na hindi siya pasisiil, hindi siya patitinag sa mga julul sa Huwad Committee na 6 trillion jutang gininan yung lahat. Yan, kung kaya ko lang magbura ng 6 trillion, di na ako matulog. Jutang gininan, ganun, araw-araw, ganun ang gagawin ko. Hindi na ako katutulog. Baka pag nagjutang gininan ako everyday, baka pagising ko, gur-gur na kayo lahat. Anyway, seriously. Sabi dito, kakagalit to mga palangga. Police Colonel Hector Odani Grijaldo Jr., 01533 PHAU DPRM, is placed under automatic leave of absence without pay, detained. Effective December 12, 2024, Authority Memorandum from CPHU, PHAU, DPRM, dated December 12, 2024, and Memorandum from House of Representatives. Tignan mo, dated December 12, 2024, with subject issuance of contempt and detention orders. Pinagtulungan nila ang kawawang pulis. Pinagtulungan ni Bangag dahil utos na yan. Utos nila yan ng House of Representatives at ng pulis. Samantala, ang gwaka ng inang mabilog na nag-iyak-iyak sa Kongreso na sinasabi na siya ay inosente, binigyan ng executive amnesty na supposedly hindi binibigyan ng executive clemency ang mga korap na politiko. Korap. Hindi dapat binibigyan yon. Alam yan ng mga abogado. At mayroong mayroong counselor na Ilonggo na nagpa-interview sa SMNI, si pangalan nito, tingnan natin. Mga palangga, you have to move fast. Tapusin nyo na itong mga buhaka ng inang ito. Okay. Si Counselor
Plaridel Nava. He sounds so smart. Siya ay siya pala ang nag-file ng mga cases laban kay Mabilog. At sinasabi ni Councilor Plaridel Nava na talagang si Mabilog ay sangkot dito sa pulburon at sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Imagine ninyo, pinakawalan ni Bangag at ni-reinstate na pwede siyang bumalik at tumakbo pa uli sa public service. Where in fact, hindi siya nagsilbi kung hindi ng budol din. Very Leni Robredo, very dilawan itong taong ito dahil yun naman talaga sinuportahan. Kaso lang, hindi ka natin nakita na si Lisa Tanas ay isa palang dilawang demonyo. Okay? Kaya nga ngayon, pulawan na sila. Magkakampi na ang mga hayop na to. Ang nakakalungkot dito mga palangga, imagine niyo ang isang pulis na nagtatrabaho, nagsabi lamang ng katotohanan, nanindigan, tinanggalan ng karapatan na magkaroon ng tamang treatment, fair treatment. Tinanggalan pa ng sweldo. Kumusta naman? Hindi natin alam. Ano ang nangyari? Imagine mo, may pamilya yan. May anak yan. May bills na binabayaran. May pinapaaral yan. Sabi ni Kiwi Dakat, Miss Maharlika, why not mag-GoFunding tayo for Colonel Grado? Actually, may kinokontak ako na humingi ng bank information ni Colonel Grijaldo, ng GCash, or family niya. Pero wala pang dumarating sa akin. Colonel Grijaldo, sa family ni Colonel Grijaldo, dun sa kaibigan natin na, na nagpapatulong tayo, I would love to help you through my platform. Walang sweldo, kawawa eh. Galit na galit ako sa mga taong inaapi, katulad nitong pulis. Nagmumura ako sa mga pulis, pero hindi lahat ng pulis kamura-mura. Walang sweldo. Ano nangyari nung Pasko? Nung bagong taon? Paano sila nakabayad ng bills? I hope may pera silang ipon. Paano kung wala? Alam ko kung paano mawalan. Mawalan ng pera. Para kang, hindi mo alam kung anong gagawin mo, di ba? Pag wala kang pera, tinanggalan ng sweldo sa utos, special order ng WAD Committee at ng PNP na yan, mga kababayan. Nakita nyo kung gaano kahayop ang gobyernong ito? Yeah, let's help. At saka, I message, ganito, okay? May mga nagko-connect. Thank you, Attorney Vic Rodriguez. Doon sa mga nagsasabi, I believe po, tinutulungan ni Attorney Vic Rodriguez si Colonel Grijaldo. I believe so. At I hope tulungan mo, i-represent mo yan, Attorney Vic, kung ano man yung kaso. Diba? Dahil ikaw na ngayon ang sumbungan. Pag kailangan ng kaso, isumbong mo kay Attorney Vic. Kasuhan natin, ganyan-ganyan. Abogado yan eh. Kayo, pwede rin kayo magsumbong, pero pwede natin i-forward. Okay? Kasi may law office siya. So, ganun pa man, mga palangga. Galit na galit ako na nalaman natin na zero sweldo, wala pala siyang sweldo. At dun sa mga tutulong, gusto ko diretso. Sana wala namang gumamit kay Colonel Grijaldo na manghihingi, tas hindi naman nakakarating. Kaya kung ako manghihingi ng tulong sa inyo in behalf of Colonel Grijaldo, gusto ko diretso sa family niya o sa trusted person niya. Para diretso yung tulong, para walang mangumisyon. Di ba? Alam niyo na, maraming gumagamit, di ba, sa pangalan niya. And I hope po, kung gusto niyong tumulong, dito, maririnig din niyo sa akin, naaawa ako. Alam mo, tsaka talagang yung puso ko. Ano nangyari sa family niya? Pasko yun eh. At saka, it doesn't matter, Pasko, bagong taon, o kung ano man. Hindi naman niya gustong umabsent siya eh. Kinulong niyo siya eh. Buwa ka ng... Tanginan niyo. Kinulong niyo yung tao. Minaltrato niyo. Ikaw, Bangag, tandaan mo tong sinabi ko sa'yo. Hindi ka na magtatagal. Sa anumang paraan, pumantay ang paa mo, mapatalsik kang sinungaling ka, na nagbasa ka ng 4,057 pages, may kalalagyan ka. Kayo ni Lisang kidnapper, lahat kayo na kumakampi sa mga bangag, may kalalagyan kayong mga walang hiya kayo. Pagbabayaran nyo lahat.
Abangan nyo po dito sa channel natin. We have to help Attorney Grijaldo. Ako, mismo, alam nyo naman ako, hindi ako nangihingi sa inyo personal ko. But sa mga taong inaapi, we have to help him. Dahil sinalaula siya. Sinalaula ng mga walang iyang ito. Grabe, mga kababayan. At kababayan pala natin si Colonel Grijaldo, Ilonggo, Cebuano. Marunong magsalta ng Cebuano, Ilonggo. Ang mga Ilonggo, matapang talaga yan. Lahat naman ng lahing Pilipino eh. Pero I can speak in behalf of Ilonggos. Ang mga Ilonggo, karamihan dyan, maliban kay Jed Mabilog. Okay? Maliban sa mga sindikato. Ayan si Lisa nagpapanggap na Ilongga, pero demonyo. Karamihan sa mga Ilonggo, mabuot na sila. At talagang to the last drop ng dugo nila, palaban yan. Maisog yan, mga kababayan. Halang ang kaluluwa ng administrasyon. Ngayon pa lang po, sabi ni Kim Namjoon, in the history of PNP sa pamumuno ni Tuta, PNP, the worst chief PNP in the history. Yes, sabi ni Marcelino Aquino. Sabi ni Romeli Perez Cruzada, 4,000 pages binasa daw ni Bangag. Yes, nabanggit ko na nga kanina, 4,057 to be exact. Ang gaba, dili magsaba, sabi ni Facey Dilla. Gcash ng pamilya ni Colonel Grijaldo, sabi ni Seni Almoroto. Yes, palangga, wala pa, hindi pa naman, hinihingi ko na yung Gcash ng family niya kasi gusto kong, nung nalaman ko na hindi para sinweldohan talaga, wala eh. Mismo ang gobyernong pinaglilingkuran niya ang bumaboy sa kanya. Mismo ang mga taong nasa gobyerno ang nagsalaula, ang nagwalang hiya sa kanya. Kaya nga sabi ko kanina, kaya yung mga vloggers ay ipapatawag. Kasi nagagalit ang mga walang hiya na minumura daw natin sila. Mga kababayan, ang pagmumura ay hindi libelous. Ang pagmumura ay dala ng iyong galit, emosyon sa mga taong kawatan katulad ng mga hinayupak na yan. Dahil kung hindi sila magnanakaw, bakit tayo magmumura? Yang hinayupak na Saldico, na Robles, yang mga hinayupak na yan, na dahan-dahang inuubos ang pera ng bayan. Wala na nga eh. Wala na pera ng bayan. Si Bangag, yung mga jutang Genemis, nagnakaw na sila, ipipraise pa natin. Wow, ang galing-galing nyo namang mangawat. Sige, mangawat pa kayo. Ganon ba? Kulang pa, Dan Fernandez siyang mura sa buong pamilya mo. Sa lahat ng nakikinabang sa kaba ng bayan, sana sa bawat lamon nyo mabilaukan kayong lahat. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, kung ako ang presidente ninyo at may power ako, executive power, na pwede yung gorgor, kung pwede lang, I know it's not possible for the sake of this vlog. Simula sa sinapupunan pa lang ng lahi nyo, dapat gorgor na ang parusa sa bawat pamilya na nakikinabang sa kaba ng bayan. I may sound harsh, pero you know what? Hindi ba harsh? Hindi ba nakakagalit ang buong pamilya ay nagnanakaw, lumalamon sa nakaw na pera ng bayan? Ang mga asawa na nagdi-display ng mga nakaw na Hermes, nakaw na Rolex, katulad ni Kimbo na nagdi-display ng Rolex na dating nagta-tricycle. Walang masama kung nag-tricycle pa. Ang masama, a year ago, nag-tricycle ka, nung pumasok ka sa politika, naka-artista band ka na, naka-Rolex ka na, naka-kung ano-ano pa ang iyong mga mamahaling gamit. Diba? Oh my God, mga kababayan. Ay, nako. Wala ka na namang lipstick. Sabi ni Sipa, pag lipstick nga ako palangga, o natamad kasi ako naman palangga, wala naman ako kakarte-arte sa katawan, sa totoo lang eh. Nag-lipstick tayo. Para sa iyo to palangga. Ayan, nawala na kasi, dakdak. Alright. Pobreng Pinoy. Sabi ni Viral, disagree po ako sa inyo. Saan ka disagree palangga? Baka sabihin mo para masagot kita.
Tuwang-tuwa si Eric Tulfo na tabunan ng issue sa kanya, sabi ni Melvin Ranada. Hindi pwedeng matabunan yan. Si Eric Tulfo Sylvester. Yan pa ang isang Eric Sylvester. Yan pa ang isang kawatan tulad yung ngayon. Oh, by the way, yung anak ni Rafi Tulfo na nag-sorry-sorry na ngayon. Ano ang sorry-sorry ng Julol? Okay? Tingnan yung sorry-sorry niya. Alam mo, ay, nasa inyo na nga lang yan kung paano nyo anuhin Sabay yung sorry-sorry niya. Anyway, sorry-sorry ng Julol. Nag-sorry-sorry yung anak ni Rafi Tulfo na parang humingi siya ng pasensya kasi daw yung kanyang sasakyan dumaan doon. Doon ako nakatawa. Yung sasakyan daw niya ay dumaan doon sa bus lane. Okay? Wait a minute. Ang sabi ng Julol, okay. Ang sabi ng Julol, ito, meron sinabi ang Julol. Ba't hindi buo ito? Ito, sabi ng Julol, anak to ni Rafi Tulfo. Lubos pa ako humingi ng paumanhin sa publiko, kaya dapat wag na iboto to mga Tulfo na to, lahat sila. Lubos pa ako humingi ng paumanhin sa publiko lalo sa mga naapektuhan at naabala ng insidente. Kamakailan kaugnay sa pagdaan ng aking sasakyan sa EDSA bus lane. Julol! Ano yung sasakyan mo? Nagdaan mag-isa? Tesla ba yun? Or yung, ano yun, yung Waymo? Waymo ba yun? Yung dito sa Amerika na nagda-drive? Hindi na kailangan ng driver? Was it Waymo? Tama ba? Makabangag na rin ako. Lang ito. Ang sabi niya? Oh. Mga palangga. Oh yeah, Waymo nga. Driverless car. Okay, tama ako. Waymo ba yung sasakyan niya na driverless car? Yeah, may cross control. Ako, yung test ako, takot ako. Ayoko ng ganun Kasi gusto ko ako pa rin nagmaneho. But anyway, going back. Mga palangga. Yung sorry-sorry niya, Ferma Maraga, nasabi niya dito, lubos ako humingi na paumanhin sa publiko lalo sa mga, nabasa ko na yun. Sa insidente kamakailan kaugnay sa pagdaan ng aking sasakyan sa EDSA bus lane. Bakit dumaan ang sasakyan niya doon? Ng anak ni Rafi Tulfo. Kasi nag-abuso ka ng kapangyarihan na akala mo makalusot ka doon sa MMDA na nanghuli sa'yo. Baka akala mo pwede mong gamitin, anak ako ni Rafi Tulfo, congressman ako, representative ako. Diba? So nabuking ka, nahuli ka. Tapos sasabihin mo ngayong julul kang javoy ka, mga junakis ni Tulfo, javoy. Lamon ng taba. Yung mga susobels ng mga inayupak, abot hanggang paa. Diba? Ano ba nilalamon nyo? Mga taba? Sabagay ako, jomoba na rin ako. Pero hindi nga lang kasadyoba nyo. Oh. Mga javoy. Yes, Melvin Ranada. Ano sabi ng hitad? Nabayaran na po ang mga kaukulang multa at sa ilalim sa kinakailangang seminar upang higit na maunawaan at maipaalala ang umiiral na batas trapiko. Julol! Ngayon mag-sorry-sorry ka. Alam mo, in the first place, second place, third place, yudipunggol kang alinti kang javoy na bawal ka dumaan doon. Pero abusado ka katulad ng tatay mo, ng tito mo, o ng angkan mo. Mga walang iya kayo. Diba? Diba yung suso sa Goji? Nakita ko lang yung suso ng lupa. Ate-arte. Diba? Imagine mo, lumalamon sila ng bonggang-bongga. Galing sa pag-exploit sa mga tao. Kaya kayo, pag ulit-ulitin ko to, ito naman kasi mga palangga ko, nag-away na kayo ng jowa nyo, tulpo ka agad. Nasolve ba problema nyo? Hindi puro lang kahiyan. Mas maya okay na naman kayo ni palangga nyo, maglabing-labing na naman. Nagkadto kami kay Tulfo, binigyan ka 2,000, 3,000 pamasahe. Pinagkitaan kayo ni Tulfo. My God. Huwag nyo na nga, yung buhay nyo, yung rawag-wag nyo pa sa buong mundo. Pati mga sex capades ninyo, dadalhin nyo pa kay Tulfo, pinagtatawanan na kayo.
At the same time, pinagkikitaan kayo. O, paniniwalaan niyo ba yung tulpo na yung SWS na yan? Na survey, hindi yan totoo. Magkano binayad mo, Erich Sylvester? Ayang julul na yan. Ha? Nagkasala sa batas ng Amerika, magnanakaw ng identity. Lahat sila dyan, kasabwat dyan sa vice scam na yan. Oh. Magpapayat na tayo. Sababay kayo sa akin. Bigyan ako ng 6 months. Napansin ko, Jumoba ako. Nakakagabi, ang dami ko nakain birthday. Pero hindi naman naaabot yung suso ko hanggang lupa. Ha? Baka yung balik alindog ko. Huwag niyo ako hinahamon-hamon. Mga jaboy. Sabi ni Rebecca Ugata, jaboy, di ba? Darak kinakain yan. Oo, yun nga. Ay, ambot. O, sabi nito. Sabi ni Jaboy. Sabi ni Jaboy Palangga. Nangako po ako gagawin ko ang lahat ng hakbang upang maiwasan ang ganitong uri ng pagkakamali sa hinaharap. Huwag ka mangako, gawin mo. Nahuli ka lang eh. Nahuhuli lang kayo, kaya kayo ngayon, kunyari pa, kumbaga. Diba? Mga bangag kasi kayo, manang-mana kayo kay bangag. Ang bangag yung mga pag-ugali ninyo. 4 times na daw, nahuli ang babe, ang Jaboy na tulpo na yan sa EDSA. O talaga, hindi ko, ay may balita ba dyan? Estelia Vigo. Yeah. Yes, Flor, Waymo. Yung driverless na car. Okay, ano pa? Ay, nako. Sabi ni Miles. Ano pa chika bumbo? Jaboy ka na, yabang ka pa. Correct, I know, right? Watching from Pakistan, sa Priscilla Aguilar. Kumusta dyan Palangga? Sa Pakistan. Sabi ni Ricky Gochi, Pigrola! Ang ipakain sa mga Jaboy. Basta tukmol, pasaw pa. Alam nyo, ang nakakalungkot na sa Pilipinas, kung sino pa yung nyet pa yun pang mayayabang. Napansin nyo ba yun? Kung sino pa yung mga amoy pigrolak. Sabi ni Sally, kung sino pa mga amoy pigrolak, yung pang mga mayayabang. At ikaw Erich Sylvester, yung mga pakain-kain mo ng mga almusal mo nga nasa tabi ka ng swimming pool, mahiya ka. Ha? Saan mo ninakaw? O saan galing ang pera mo? Imagine mo 4 million lang ang dineklara mo sa tax mo. Tapos nakaka-afford ka ng mga ganyan pa drama-drama pa swimming pool, naka-afford ka ng $1.6 million cash pa. Pag binoto niyo si Tulpo, para na rin kayong nagboto ng Jaboy. Jajaboyin uli kayo mga Palangga. Porkat may ibabayad, inaabuso ang batas, sabi ni Cooking Kata Recipes. Exactly! Hindi porket nagbayad ka ng multa, ipatatawarin ka na. Well, ang gusto ko na lang makita ninyo mga Palangga, na ang mga tulpo, ibasura nyo na. Huwag sabihin nyo, kausapin nyo, lalo na kayo mga OFW. May power po kayo, mga Kapalangga, yung mga malo sa buhay. Huwag nyong iboto yung mga yan. Huwag nyong iboto ang mga artista. Katulad na, pupunta na tayo kay Robin Padilla. Alam natin na kampi-kampi kay Pangulong Duterte kahit ngayon may sinasabi. Pero pinagtanggol ba nila si Inday Sara? Ano ba title natin dito? I wanna talk about it. Thank you, Cathy Binag, sa pag-submit sa akin ng screenshot na ito. Ano ba to? Robin Padilla, dinamay ang mga Duterte. Kasi pinagtanggol niya si Bong Revilla. Here's the thing, pating. Gusto ko mag-comment dito eh. Okay? Ikaw, Robin, magsuklay ka na lang ng bigote mo sa bahay mo. Wala ka naman ginagawa dyan eh. Gaganong-ganong ka lang. Daw gago. Gusto niyo ba ganyan senador? Ewan ko to kay Inday, bakit sinuportahan yan? Nabudol ka rin, Day. Ay, nako. Nabudol. Nabudol. Okay, nabudol talaga tayo. Asan yun? Sinend sa akin. Here we go. Ang sabi ng ni Padilla, alright? Mga kababayan at mga original na mga kapatid ko sa DDS. Original, okay?
Mga tol, si Manong Bong Revilla ay hindi kailanman nagsalita ng hindi maganda patungkol sa ating chairman ng nag-iisang PRRD. Sabi pa niya, si Mayor Digong ay personal rin na kaibigan ng mga Revilla. O talaga? Kaya pala, ni isa sa inyo, walang nagtatanggol laban dito kay Inday Sara, sumisip-sip kayo kay Bangag for your political survival, for your political interest. Sa tingin ko, sa panahon ngayon, si Inday Sara ay mas hindi na magtitiwala sa mga mambubudol katulad ni Bong Revilla. Okay? Ngayon, ang eksena dito, mga palangga, saan yung binabasa ko? Ang eksena, sabi niya, si Mayor Digong ay personal rin na kaibigan ng mga Revilla. Bakit ka nagne-name drop? Kung gusto mo ipagtanggol, Robin, napasuklay-suklay ng bigote, diyan ang kabaro mong si Robin Padilla, si Bong Revilla, na umapila sa Supreme Court para gamitin ang kanyang nickname na Bong as surname niya. Nakitang-kita na nag-take advantage, di ba? Para mauna ang pangalan niya sa balota, ipagtanggol mo siya. Pero bakit mo sinasabi na siya ay supporter ni Inday Sara where in fact, hindi naman kayo nagsasalita, lalo na si Bong Revilla, para ipagtanggol si Sara sa kamay ng mga smuggler, sa kamay ng mga kidnapper, sa kamay ng mga taksil na mga jejemong bangag. Hirap sa inyo eh. Ano sabi mo, Robin? Alam mo, hindi ka bagay talaga magsenador. Wala ka nang ginawa dyan eh. Suklay-suklay lang. Pag ganun-ganun ang bigote. Nung nagkaroon ng hearing dyan, nung katulad nila Pastor Kibuloy issue, ginawa ba kayo? Nanindigan ba kayo dito sa vice cam na ito? Nagsasalita ba kayo? Kaya ako, hindi lahat ng nakadikit kay Pangulong Duterte, nagtitiwala ako. Marami dyan double agent, sabi nga eh. Diba? Hi, Zion Lu. Oh. Marami dyan, ginagamit lang ang Pangulong Duterte. Ako, kahit kailan, hindi ko ginagamit ang Pangulong Duterte dahil wala naman akong planong tumakbo. At hindi ako nagagamit. Diba? At hindi naman din ako inutusan ni Pangulong Duterte na ipagtanggol ko siya. Dahil ang pinagtatanggol natin dito, katotohanan. Sabi mo, Robin, si Mayor Digong ay personal rin na kaibigan ng mga Revilla. Ano man po ang kulay ng partido political ni Maestro. Ito na, alam mo, hindi kasi ako may Maestro, ganito, ganyan, ganito, ganito, kadyotahan, malalalim na Tagalog, o Maestro. Teacher ba siya? Teacher ba si Bong? Kaya Maestro? Maestro ng mga kabigaan? Alam mo, Bong Revilla, nakasabay kita nung inauguration. Natuwa din naman ako nung sinabi nyo ni Lani na pinapanood nyo ako eh. Pero, grabe kayo. Grabe na naman ang pambubudol ninyo. Okay? Hindi porket nagkatabi tayo, hindi ko porket may picture tayo, pinost ko nga yun. Oh. Tapos, eto yung ginagawa ninyo. Diba, Bong? Kumusta na nga pala ang monetization mo? Sa Facebook. Na-monetize ka na ba? Yan ang pinag-usapan natin eh. I'm just being honest here. Naalala mo, magkatabi tayo sa inauguration ni Bangag? Maganda yung praises nyo sa akin. Hindi ko naman to dapat ikukwento eh. Pero sobra yung ginagawa ninyo, hindi nyo mapagtanggol ang taong bayan. Not forget about Inday Sara eh. Hindi nyo may pagtanggol itong vice cam na ito. Hindi nyo pinagtatanggol na si Lisa Tanas ay kidnapper, si Bangag ay kidnapper. Diba? Hindi, kaya nga, first time I will tell you this. I'm not supposed to tell you, but true, totoo to eh. Hindi ako gagawa ng kwento. Remember, Lani and Bong? Magkatabi tayo doon sa upuan. Diba? Yung unang upuan ko nga, inagaw pa ni Gadon eh, yung bobo na yan. Tapos nagkatabi tayo doon. Makita nyo yung picture ko. Nagkukwentuhan tayo about monetization sa Facebook. Sabi ko nga sa sarili ko, really? Importante pa sa'yo ang monetization? With all the money that you have?